Hello and welcome. Kumusta kayong lahat itong mga Frequency viewers? Buckle up because this person somehow ay lumabas ka sa kanyang isipan. Alamin natin kung sino tong tao na bigla kang lumabas sa isipan niya at ano bang iniisip niya sa iyo ngayon. Alright? Kamusta kayong lahat dito mga Frequency viewers? Welcome back. So, alamin natin kung sino tong taong ito. Wait ka rin dyan. Sino tong tao na lumabas siya sa isipan ng ating mga collective? Hindi tayo ng mga initials. Sino tong tao na lumabas siya sa ating mga collective? Yung iniisip nila o biglang naisipan ng ating mga collective. Sino siya? We have here letter R, K, J, L, W, S. I don't know. I'm getting like senior. Maybe senior, I don't know, senior citizen. I don't know, guys. Kunin nyo lang kung saan ka nakasabihin. Okay? Senior or siguro I'm getting like police. Siguro siya yung senior or somehow malaki yung antas niya sa area. I'm getting like Raquel. Raquel or I don't know, JL. Maybe this person could be in Kuwait or sa Sri Lanka. Wow, Sri Lanka. Very specific. Alamin pa natin kung sino tong taong lumabas ka sa isipan niya. Or siguro mas matanda pa sa'yo itong taong ito. Kaya may senior tayo. Okay. Spirit ka na Diyos. Sino tong taong biglang naisipan ng ating mga collective? Sino tong tao? Okay. Hindi ako masyadong damihan. Baka umagahan tayo nito. So we have here, chismosa. Chismosa. Bigla kang lumabas sa isipan niya. Siguro nako-curious anong ganap mo. Baka wala siyang narinig tungkol sa'yo. Virgo. Okay. Like again guys, minsan, itong nakukuha nating mga signs or mga, Kasi minsan baka ikaw ito, no? Ikaw siguro itong nakuha nating energy. Minsan nagkakapalit-palit eh. Minsan the person na napaisip ka or this could be you as a viewer. Malakas humilik. Ang taong ito ay malakas humilik. Okay. Mall. Itong taong ito siguro nagtatrabaho sa mall. Malamig na lugar, maybe sa ibang bansa. Siguro sa area is malamig na lugar. Starseeds, maybe this person's like starseeds. Mahilig sa mga sci-fi. May katangkaran. Matangkad ang taong ito. Yeah. Aries. You could be dealing with a foreigner, no? Model. May pagka-model ang taong ito. Babae. Okay. Suplado. Itong taong ito may pagka-suplado. Parang ala dauming si. Starseed again, secured or confirmed na ito, ano? Starseed ang taong ito. Tambay. Okay, tambay na chismosa pa, malakas pa humilig. Suplado pa. Ay, nako. Ano ba magandang qualities ng taong ito? Alright? Magaling sumayaw. Okay, siguro model. Magaling sumayaw. Letter V. As Virgo or Victory. Siguro sa pangalan mo is letter V. Maybe this person have letter V. Again, third party. May third party tayo dito. Low esteem. Itong taong ito ay insecure. Alright. Pinoy, Pinay. Okay. Ano pa? Taurus. Okay. Long lashes. Emotional. Ang taong ito napaka-emotional. Pakialamera, again, chismosa, pakialamera. Itong taong ito kaya naisip ka dahil siguro gustong malaman anong ganap ng buhay mo. Teacher. Okay, fire sign. Could be Leo. Makapal ang kilay, mataas na long lashes na, mataas pang makapal pa ang kilay. So I'm kind of like Arabic, no? Kuwait, siguro Sri Lanka or I don't know, I'm getting like Jakarta, sundalo, like again senior. Siguro siya ay senior sa pagiging sundalo. Kanina nasabi ko kasi sa police, maybe nakikita ko kasi yung official. This person is like an official. Again, confirm Leo, fire sign. Ano pa? Okay. Malaanghel. So yes, this person could be a very
angelic, no? Starseed, angelic. Maganda ang boses. Dancer na, maganda pang boses. Very talented person. You're dealing with the person that napaka-talented. Year of the Ox. Sagittarius. Yeah, fire sign. Straight ang buhok. Malakas dito ang fire sign, ano? Mahaba ang buhok. Straight ang buhok. May sense of humor. Yes. Napaka-joker ng taong ito. Palatawa. Ano pa? Around 40s. You could be dealing with a person na around 40s. Either you are around 40s watching this reading or maybe you are dealing with a person na around 40s. Okay, so alamin natin kung ano pa ang kunin pa muna natin. Sino pa? Spirit Energy, sino itong tao na biglang naisip o naalala ang ating mga collective? Okay, sino? Sino pa? Biglang naisip ang ating mga collective. Sino itong taong ito? Wife, ang wife ninyo ay naalala ka. Kung ikaw ito may wife na, partner, kapitbahay na lalaki. Again, ang gano'n ito yung chismoso, chismosa. Yung kanina sinabi ko na malakas humilik, chismosa na, suplado. Baka may kapitbahay kan dito na tambay, chismosa, pakilamero. Malakas dito yung energy niya. Okay, naisip ka niya. Bigla ka lumabas sa isipan niya. Siguro, hindi mo siya pinapansin, kaya naalala ka niya, no? Walang pansinan. Kaklase na babae. Yeah, kaklase mong babae ay naalala ka, soulmate. Your soulmate is thinking about you. Yeah, you're dealing with your soulmate. Okay, maybe you're dealing with your soulmate wife. Okay, nanay. Ang iyong nanay ay naalala ka. Ano pa? Naisip ka, admire na lalaki, someone is admiring you, thinking of you. Alamin natin kung ano yung iniisip niya sa'yo. Alright. Okay. Alright, Spirit Guardians, ano ang naiisip sa ating mga collective? Bakit niya naiisip ang ating mga collective? Okay. Two of Pentacles, Seven of Cups. It could be financially, if this is about your family member, partner, this could be related sa finances na support. Siguro ikaw itong sumusuporta sa pamilya, especially kung ikaw itong nasa ibang bansa, OFW. Maybe this person thinking about na sa finances. Yeah, siguro sa pagtitipid, sa mga expenses sa bahay, yeah. Kaya naisip ka niya. Yeah. Or maybe this person thinking of you na mag-reach out, nagdadalawang isip kung I don't know, this person thinking of you that, you're like a teacher or naalala ka niya dahil mabuti kang magulang or in general, no? Ikaw yung mabuting tao na tumutulong or nagbibigay advice or malaki ang impluwensya mo sa kanya. That's the energy na kukuha ko dito. Malaki ang impluwensya mo sa kanya at ikaw rin yung tao na siguro mahilig sa mga bata, tumutulong ka sa mga bata or kung paano mo siya or kung paano mo tinulungan ang mga bata or inaasikaso yung mga bata. Yeah, that's the reason kung bakit naalala ka niya. This person's thinking about you on how, especially kung wife or, wife ninyo, partner ninyo, nanay, like again, a family member thinking of you, siguro kung may mga anak ka, ini-imagine niya o naalala ka niya kung paano mo inalaga ng mga anak mo, kung paano ka, hindi ka nagpabaya. Ikaw yung taong hindi nagpabaya o hindi ka naging pabaya sa kanila o hindi ka naging pabaya sa mga anak mo. Yeah, the reason kaya naalala ka niya o naisip ka niya. Most of the namimiss ka siguro ng taong ito. This could be also sa anak or childish. I don't know, maybe you're dealing with a childish person. Siguro a partner ninyo. Yeah. Maybe your partner is thinking about na magpapalambing or may magpapalambing. Siguro this could be about sa anak. Kung ikaw may anak, kapatid. Yeah, meron tayong kapatid dito, Yeah, babae. Okay. Teacher. Yeah. Ang ganyan like pamilya. A family member na gusto magpalambing or gustong mag-reach out sa'yo, gustong, I don't know, gusto lang
I don't know, siguro chismis. Yeah. Gusto malaman kung anong ganap, kung anong chismis ngayon. Para bang ditong naalala ka niya kasi pagka nag-uusap kayo, para kayong may para kayong, ano no, may lesson, may pag-uusapan na dapat matutunan, no? It's like again, parehas ka, nagmamarites siguro kayo, naalala ka niya para magmarites kayo pareho. You know what? Normal lang naman, normal lang naman na may mapag-uusapan. Walang perfectong tao. As long as wala kayong napapahamakan ng tao, Kasi again, minsan, like ako naman, pagka may kausap din akong family member, matagal ang usapan namin, nagtatawanan, ganyan-ganyan, dahil nagkiklik kami, no? Nagkiklik kami ng family member sa mga kinikwento namin, and that's how this person, no, naalala ka, a wife, kapitbahay, kaklase, soulmate, nanay, admirer, kaya mas ina-admire ka ng family member, or mas nag-grow yung feelings ng tao ito because you are kind of person na magaling sa communication, or tumutulong ka, no? Ikaw yung taong hindi nagkulang magbigay leksyon, hindi nagkulang na magbigay ng tulong sa kapwa, no? Lalong-lalo na kung ikaw itong breadwinner, or ikaw itong sumusuporta, your nanay, partner, mas ina-admire ka nila, naalala ka nila, and thinking na I hope you are doing well, na sana ay okay yung pakiramdam mo, or okay yung finances natin, na sana, the reason kaya naalala ka niya, na sana ay okay yung finances mo, kaya mo yung mga pagsubok sa buhay, kaya mong kaya mong ma-afford yung mga expenses, or yung mga upcoming expenses, or whatever it is, no? Kaya naalala ka ng taong ito, or napapaisip, or bigla siyang naisipan ka, na, kasi meron itong worried din siya na sana ay may pambayad, or kaya mo itong ma-afford. Kasi ikaw itong malaking tulong sa kanya eh. Yeah, malaki kang tulong sa kanya ng taong ito, kaya naisip ka, o naisipan ka niya. Alright? It's not just about finances, guys. It's just that this person appreciated you. Na-appreciate ka niya kung gaano ka-importante sa buhay niya, sa pamilya ninyo. Or maybe sa friends, or kaklase. Siguro ikaw itong tao na naisip ka niya dahil you are a kind of person na multitasking, especially sa school, kasi meron tayo ditong kaklase, no? You are a kind of person, a multitasking person siguro, nagtatrabaho, you are taking like a multiple projects, multiple work, nagtatrabaho, tapos nag-aaral, or like again, napahanga ka ng taong ito, kaya nag-admire pa siya lalo sa iyo. That's why this person thinking about you. Meron naman dito na, I don't know, hindi makatulog sa gabi. Yeah. Nakukuha ko yung energy, or para bang kumakanta yung yung isipan ko na hindi makatulog sa gabi. Maybe someone here, very specific, hindi makatulog sa gabi sa kakaisip sa'yo. No, wow, parang kanta nito. Kanta na nga. Hindi makatulog. Ano ba yun? Sino ba kumanta nun? Si Totsi Guevara ba yun? O Rosel Nava? Yeah. Again, guys, this person is like thinking about you, multitasking. You're like a teacher. Yeah, this person missing you. Na-miss ka niya na it's like, I don't know, magmamarites. Yeah, na-miss niya yung marites ninyo pareho. Yeah. Ano pa? That's the reason kaya naalala ka ng taong ito, or naiisip ka niya, no? Especially sa mga tulong. Yeah, you are like a breadwinner, and hoping na sana i-afford mo, or kaya yung mga bayarin. Yeah, na sana kaya mo yung kaya mo silang buhayin in general. Yeah. Okay. Meron naman ditong worried. Yeah, worried din sa inyo. Okay. Kaya nga siguro worried siya dahil lalong-lalo na't dalawa yung trabaho mo, or ang dami mong ginagawa, no, para lang masuportahan sila. Siguro ikaw yung tao na napaka-busy ngayon, and that's why itong taong ito ay hanggang pag-iisip na lang, no, hanggang ipag-imagine na lang sa inyo. Someone also thinking about from the past. This could be about the past. Again, meron tayong ditong third party. Yeah. Someone here is thinking about you. What about this third party? Okay.
Why this third party thinking about you, collective? O bakit may third party? Okay, the Tower changes. Siguro na bago ka. This person's thinking about you dahil ramdam na ramdam niya ang iyong pagbabago. Ramdam na ramdam niya siguro nagbago ka physically. Napapansin niya na wow, nabago si collective. Hindi na siya yung noon. Siguro physically nabago ka na or in general, siguro sa personality mo, ibang-iba ka na. Hindi ka na tulad noon. Hindi ka na tulad ng dati niya nakilala. Ang laki ng pinagbago mo. I don't know what's the reason kung bakit ka nagbago. Like again, meron tayong past energy, nakaraan. Like again, meron tayong third party. Siguro nagbago ka is because about this third party or the situation. Whatever it is, it doesn't have to be like a third party relationship. It could be another situation na pangatlo or sagabal, no? Yeah. Ano pa? Okay. Or siguro, ikaw itong sumira. Meron itong ikaw yung sumira. Okay. I don't know, ikaw siguro itong sumira sa relasyon or sa sitwasyon. Yeah, siguro ikaw itong nakapag-break up. Yeah, nakipag-break up dahil nalaman mong may third party. Or gusto mo lang ng changes, kaya nakipag-break up ka. Or, yeah. O siguro may nalaman kang sikreto. Siguro nalaman mo na may third party pala sa inyong dalawa or may iba pala. Yeah. And ikaw itong tao na ayaw mo na. Of course, sino naman itong magkaroon ng third party, no? Especially it is about related sa relationship. Ayaw mo ng kahati. Walang tao na gustong may kahati. Yeah. Okay. Alright. Especially, ano pa? Ano pa, Spirit Team Angels? Tell me more about ano ang intensyon ng taong ito sa ating mga collective? Tunay na intensyon sa ating mga collective. Ano ang tunay na intensyon ng taong ito sa ating mga collective? Okay, King of Swords. Yeah, this person want the truth. Maybe this person thinking about you. Meron siguro mga bagay na hindi nasabi, naputol, maybe may connection na naputol, walang communication. And this person wants the truth. Or siguro gusto niya ulit ng magkaroon pa ng communication. Yeah, siguro may struggle. Baka ang taong ito ay struggle na hindi na mag-reach out sa inyo. Kasi meron ito nagsa-struggle siya. Dahil siguro may mga bagay na hindi na nasabi. Guys, try nyo ngang pakinggan yung kanta na ba't di ko pa nasabi? Ano ba yung kanta? Sinubukan ko ba tayo? Lalaki yun eh. Tanong ko sa sarili. Something like that. May mensahe doon para sa iyo. Very specific. Ano pa? Okay, the moon. So yes, this is about hidden. Nakatago. Yeah, this you could be dealing with a person na napakasikreto. Ano bang sikreto ng taong ito? Yeah, yung intention niya is very secretive. Very secretive. Ayaw magsabi or, yeah. What is the moon? Ano yung sikreto ng taong ito sa ating mga collective? Okay. Again, this could be third party situation. Meron ditong third party, very specific here. The devil. Alright, this could be a secret na, napapaisip siguro siya para this could be about investment. Guys, be careful kung sino ito mag-offer sa inyo ng investment related sa money, no? Be careful. Like again, sikreto. Of course, pagka manalaman ito na na-scam ka pala, ginamit ka pala ng taong ito, magagalit ka talaga pagka nalaman itong sikreto nito. So be aware kung sino itong kasalamuhan ninyo, partnership, business, projects. Yeah, meron ditong controlling. Do not let anybody to control you. Alright? Huwag niyo pong hayaan na manipulahin kayo ng tao. Pay attention and yeah, kasi itong tao to ay secretive. Yeah, that's why this person thinking about you, thinking about their plan. May papaplano ito na gamitin ka, manipulahin ka, kontrolin ka. So, do not let that person to do that to you, no? Na gawin itong plano niya, na mag-success siya. Alright? Meron naman dito na ang intention niya is makatanggap ng totoong sagot. This person want the truth. This person want knowledge or like again, ikaw yung tao na malaki ang binigay mong tulong sa kanya, emotionally support, financially,
Yeah, something like that. You're like a teacher. You are like, dahil sa'yo nakasurvive siya. Dahil sa'yo ay natulungan mo siya. Like again, this could be like a breadwinner situation na ikaw yung tumutulong or, sumusuporta sa pamilya. Sa mga anak, alright, sa school, ikaw yung leader type, marami kang natutulungan, like again, multitasking. Yeah, that's why this person thinking about you, siguro mag-reach out or kausapin ka or thinking about na-appreciate niya na yung malaking tulong ka sa kanya. And again, guys, dahil sa malaki kang tulong sa kanya or something about na do not let the others to control you or manipulate you, no? Or manipulahin ka, gamitin ka, scamin ka, or mag-take advantage sa inyo. So pay attention, guys. Warnings din ito sa mga minamahal kong kapatid na star viewers. Huwag magpapauto dahil walang mauto sa nagpapauto. Alright? Ano pa? Final message. Okay. Spirit Angels, final message sa ating mga collective. Advice. So that's the reason, guys, kung bakit bigla kang lumabas sa isipan niya. This person's thinking about you. Meron ditong, this about related sa soulmate. Ano to? Yeah. Yeah, sa soulmate, nanay, or admirer. It is about love reading. Yeah, this person's thinking about na, I don't know, may nagdadalawang isip na kausapin ka, sasabihin yung nararamdaman niya, kaya lang, this person's waiting for the right time, alright? Kasi, siguro wala pa siyang time, busy pa siguro tong taong ito. And I'm also direct, this person is thinking about you, in a positive way, naalala ka niya, and how you are, you know, na malaking tulong ka sa kanya, you're like a teacher, and, financially, you help this person a lot. And maybe there's like ikaw yung tao na pagka hinihingi ng tulong, ikaw yung taong hindi nagba-back out. Andyan ka para ready to tumulong, ano. Kaya lang meron naman tao dito na naalala ka para may tinatagong sikreto, hidden plan, no, siguro to control you or scamin ka. Like again, be careful, no. Lalong-lalo na pagka-related sa mga finances. So, wag mong papauto, lalong-lalo na sa mga third party dyan. Pay attention sa mga red flags, mga kapatid. And kaya siguro naisip ka ng taong ito dahil worried din siguro siya or siguro dahil ngayon nagte-take advantage siya dahil hindi mo pa alam. Kasi meron itong hindi mo pa alam, very specific here. So, pay attention, guys. Wag niyong hayaan yung mga red flag or yung mga hidden feelings or yung mga instinct. Pagka nakaramdam kayo na weird or something different from this person, then this could be the sign, no, na itong taong ito ay may tinatagong lihim sa inyo. Alright, whatever it is, ikaw lang nakakaalam. So, advice, Spirit Angels, advice for my collective. Okay. Kung ikaw ay mga spirit animals, alamin natin yung spirit animals ninyo's advice. Advice, anong dapat mong malaman? Okay, so we have here, everyone's journey is different. Don't compare your path to someone else. So yes, do not compare yourself to someone else dahil tayo ay iba-iba ang ating journey, no? Ang ating mga pinagdaanan. So, yeah, be grateful na ikaw ay blessed, no? Ganun na lang. I am blessed kung ano man tong narating ko sa buhay, blessed pa rin ako. So, iwasan na mag-compare. Kasi I'm also getting like, that person could be thinking about you. Maybe this person could be like, I don't know, may inggit. Pahabol ko lang, baka nainggit ang taong ito kaya naalala ka. Maybe this person could be thinking about financially. In general, siguro, iniisip ng taong ito, paano kaya yung finances ko kay collective? Mas mapera pa ako kay collective. Kaya mag-ipon ako na mag-ipon. Kaya magpapaganda ako ng magpapaganda. Meron ditong comparing. Maybe this person's also comparing towards you. And you guys, if you feel that person, kung may kaibigan ka, kapitbahay, na chismosa, you don't have to compare yourself. No, you are different. Iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan. Alright? And do not let these people, you know, na ang tawag nito, yung madala ka, no? O, yung mga sinasabi ng mga tao, yung mga third party, no? Yung mga nag-coaching na si kapitbahay, ganito ganyan, kino-compare ka. No. Hayaan mo lang siya. Let it be.
As long as wala kang inapakang tao, do what you can do what's best thing to do, and yeah, so focus ka lang sa sarili mo, and focus ka lang sa finances mo, loved ones, or whatever you do. Yun na lang, no? So, hayaan mo na itong mga chismosa, itong mga inggit, itong nakikipag, no? Para bang, sino mas the best, sino mas magaling. So, let it be. Alright? Always believe what is coming is better than what has gone. So, yeah. So, maging na lang tayo, isipin na lang natin na mas the best pa ang future natin. Huwag isipin yung mga nakaraan na hindi magaganda. Let go and let God. Alright? Because the future is better than the past. Alright? So, yun na lang mga kapatid. So, wag natin tigilan na lang din po natin na bilangin yung mga hindi magagandang nakaraan. Alright? Because the future is more. Marami pang darating sa future natin na mas maganda pa dyan. Alright? So, ganun na lang. Be positive and focus na lang sa mga magagandang bagay at iwasan yung mga nakaraan because the past is already gone and the future is coming na magaganda pang darating sa inyo. Alright? So, ganun na lang. Be positive and let go, let God. And hayaan nyo ng mga chismosa and focus ka na lang sa mga ginagawa mo. Alright? I love you guys at mag-ingat po kayo palagi at I'll see you guys in my next reading. Bye and thank you.